Hello, I'm Richard Gomez and welcome to Goma at Home. So today, we're going to cook ginisang upo sa baboy at hipon. Yan yung sarsa. Isang gulay. Hello and good day everyone. We're here driving around the city. Din po tayo sa farm namin. The other day, pumasyal ako, chinek ko yung coconuts namin. And then nakita ko yung pinatanim ko na upo. Sabi ni Rafael, "Sir, yung upo natin, nag-harvest na raw siya. Pero marami pa raw natira." So, ay ko, masarap ba yung upo? Malambot. Sabi niya, maganda siya. Ganda ng tubo ngayon. So, yun ang gagawin natin today. Ganda lang panahon niya, no? Lakas ng hangin. Presko, no? After ng summer. Ito na. So, this is pomegranate. Ito, ayan makita mo to. That is a nest. So, may mga ibon dito, mga maya eh. Tignan natin kung meron siyang itlog. Wala siyang itlog sa loob. But ito may mga nest. That means, yung lugar dito, hindi siya nadi-disturb. Kaya, nag-nest yung mga ibon dito. And dito, maraming maya. Yung maliit na maya, hindi yung common swift sa nakikita na sa malaking city. Dito yung maya talaga, Philippine maya. Yun! Ito na, nakikita ko na yun, mga sabit, mga upo, the most respectful vegetable in the world, upo. Diba? Upo. Ayan, Ito na. Ganda, gandang tubo, natin. Yan. Dami, Yan. Nice. Ganda. Malambot, gusto nito talaga full sun, Bakit maraming tao sa bahay? Paluto natin kay Mirna to. Yan. Yes. Ganda, tama-tama, That's it. Marami na to. Amis. Sarap. Almusal ko na to. Ito na yung breakfast ko dito. Dakal-dakal ko lang dito. Hindi mga kain, Tapos pagkatapos mo kumain, ito, tagay mo na dito. Ito mo nilalagay para mabubulok siya dyan. Magde-decompose. Naging fertilizer na siya. Ang sarap ito, pang fresh pasta. Wow, sarap nito. Next time, pag nandito tayo, kuha tayo ng harvest ulit ng kamatis, tapos dito tayo ng pasta. Mas maganda to na. Pero mahirap tansya yung chiko So ginagawa namin, pag malaki na siya na ganun, sana siya puputulin na i-harvest. Tapos allow it a week or two na mag-ripen siya. Pag kinagat mo siya, tamis. Meron siyang medyo parang sandy yung texture niya. Na tantamis talaga. Gusto ko itong chiko na to. Alam mo, wala tayo chesa. Siguro maghanap tayo, seedling ng chesa. Okay, marco din ng chesa. Ito tayo. Sige, sabi ni Paeng, hindi ko pa napuntahan doon Sabi niya, meron na tayong mga mangga. Tignan natin kung malaki na ba yung mga mangga natin doon. Yan. So, yung ibang mga mangga natin nandito. Ito, look at this. Giant katimun. So, nilalagyan natin ng cover na para sa insekto. Para hindi tayo maunahan ng insekto. Yan, Tapos, ito siya, Ang laki, So, give it mga isang buwan pa to. Mas lalaki pa to na ganun, Pero yung iba, gusto lang natin tikman, pwede na harvestin po natin to. Pero, actually, itong state na to, bata pa to. Kapalang balat, Pero masarap to. Hindi siya ang katimun, hindi siya masyado maasim. Diba, Paeng? Ano Tamis
Kulay green pero matamis. Mga fruit bearing trees, maraming mga insekto eh. Tapos sometimes, like what happened here, pakita ko sa inyo. Daming bulaklak, daming bulaklak. Biglang umulan ng napakalakas. So mga 3 weeks ago, umulan ng napakalakas. So nahulog yung mga bulaklak na. Yun ang kalaban na avocado, kalaban ng mangga. Kapag maganda ni flower, ito, ganda ng flowering, tingnan mo, ganda talaga. Pero dumating yung malakas na ulan. Kinabukasan wala, puro nahulog lahat ng bulaklak. So may natirang pa konti-konti, ayun sayang. Yun lang yung talo sa mga farmers, Maganda kung magtatanim ka nito, tanim ka na ng marami. Just in case tumama na may matitirang konti, meron pa rin pang harvest. Siguro, baka hindi na siya yung type na ma-harvest mo for commercial purposes, ibebenta mo. Pero at least for personal consumption, sa household, meron ka pa para sa bahay niya. So, ito, is ganda na lang to. Until next year, kasunod na summer, pag nagbulaklak siya ulit. But sometimes, pwede siya magdalawang croppings. After this, give it a little month, some time, magbubulaklak na naman siya. May chance naman na magbunga. So yun lang yun. Yan talagang buhay. Yun. Na-harvest na natin yung tomatoes natin, na-harvest na natin yung upo natin. Let's go back to Goma Home Kitchen. Tara! So today, we're going to cook ginisang upo sa baboy at hipon. Una, kuha tayo ng liempo. Putulin natin to small pieces, but not very small. Masarap na medyo chunky rin yung baboy natin. Hindi masyado manipis. Gusto ko ganito kalaki. Siguro if you can put at least mga half a kilo of that, pwede na. Kasi malaki yung mga upo natin eh. Ang dami nito eh. May buto. Tanggal natin yung buto. Yan. Yun. Oops. Yun. Ito may mabibili ka to sa market o sa mga meat shop na kunin nyo yung kahit yung pang grilling, pang ihaw. Yan Yan. Daming baboy niyan Saya niyan. Ang sarap niyan. Bagsak natin yung baboy natin dun. Sabi na, grabe nung si Goma, ang dami maglagay ng sahog. Dami nga. Pero masarap siya pag marami. Gusto ko ganun Ayan, pwede na siguro yan. Sige. Ngayon ba, itabi natin. Tapos yung hipon, ang gagawin nyo, tagalin nyo yung ulo. Tagalin yung ulo, tapos tagalin yung balat. Iwan nyo yung buntot. Yan. And save the head, pati yung skin. Tapos pwede nyo gamitin yung panggisa. I-devein natin, tagalin dito sa ibabaw. Open yung ibabaw niya dito. Yan, para makuha yung vein. Ayan yung vein, So yan yung part ng digestive system ng shrimp. And you don't want to eat that. Siyempre, madumi yan. Pero at least siguro for this, para lumasa ng sarap, siguro mga 10 pieces. Malaking may pot natin Tanggalin natin siya. Yung skin. Ganun lang. Tapos, i-devein natin. Buksan yung likod. Yan. And from there, makuha nyo na yung vein. Yun. Okay? So, yun lang. And then, tabi natin to. Okay na to. Tabi ko lang to. Magluto tayo. So, I like cleaning my chopping board with hydrogen peroxide. Kasi talagang kahit anong hugas ang gawin mo, katulad ng ginawa natin, meron pa rin may iwan ng mga bakterya Lalo na pag nagluto, pag pinutol mo yung fresh na shrimps o kaya mga meat, yan, sigurado meron yan. Yan, mubula. So, now, we'll just wipe it off. Yan. Nice. Always do this all the time. Okay? Para malinis lagi yung preparation natin sa pagkain. Handa naman natin yung mga kamatis natin. Ito yung hinarvest natin kanina Ito maraming kamatis. Sarap Ayan Gasin din natin. Okay. Yeah, good. Tapos, bawang sibuyas. That's it. Yan Ito yung panggisa natin. Nice. Okay, good. Sibuyas natin. Naluto na yung babski natin.
ilalagyan natin tong ano, tong panggisa. Yes. Nice. Putol, yun lang. Bawang. Yan. Durugin natin. Yan, no? Isang ganyan lang, oh. Nice. Pag ganyan mo siya, labas na yung balat, ano? And then, tudurugin natin to. Itong bawang. Yan lang. Next is our kamatis. Ano, bagong harvest natin ng kamatis, oh. Ano? Ganyan lang. Ano daw to, diamante yung ano, yung variety ng kamatis, kaya medyo maliit siya. Hindi siya yung mga Roma na malaki. Pero asat nito. Ang malasa talaga tong ano, tong kamatis na to. Sarap kainin. Up. Loaded with vitamin C and lycopene. Antioxidant, di ba? So may baboy natin. Lagyan ng konting ano, konting oil para mas mag-render yung fat niya. Okay? Itumbas yung fat niya. Ganyan lang. Paluin natin siya. Yun. Nice. Ganda, oh. Damihan yung kamatis. Masarap. Alam nyo, it doesn't take long, ha, para magpatubo ng kamatis. Tsaka ang ganda ng kamatis, pag tumubo na, pag nilagay mo na sa pot, mo everyday, makakamali mo everyday, lumalaki talaga. But every step of the way, meron kang kailangan gawin. Kailangan mo siyang i-pruning, kailangan bawasan yung branches niya, no? Para maganda yung tubo ng ano, para maganda yung tubo ng tomatoes. Tapos may konting input sa kailangan. Sarap din, ano? It's fun to do gardening. Yan. So, tapos na itong kamatis ko. Ang next naman ito, uupo na. So, you have a lot of time. Tignan natin kung makapal ba yung balat nito. Okay? So, kaya ito. Kaya. Oh, fresh upo. Bagong harvest natin. Ano mo? Ba? Ganda. Okay. Mag-peel tayo ng 2 upo. Tapos, putol tayo ng upo. Yun. Then, sa gitna, putol. Yes, ito pa. Yun. Sa iba, kunyari, ang upo mo medyo magulang, pwede mong tanggalin yun, ano, yung buto. Pwede naman, iwan mo lang. Bakit nang sasayangin? So, use everything. Yan. Yan, oh. Ito, malambot yung upo, oh. Tapos, yung size na ito, pag naluto ito, magsishrink siya. Kasi maraming liquid yan sa loob. Parang water. Water and mineral. So, ganyan lang. Yan, oh. Ganda na, nag-browning na siya, oh. Ito, ganito. Babagsak ko lang sa asin na ganyan. Tapos, huwag niyo muna kakainin. Kasi mainit yan. Palamigin mo ng konti. Haluin mo ng konti. Yun. Yan. Okay? Pasa natin. Oh. Amen. Very good. Kailan ito? Paligis natin na mabuti yung sibuyas, bawang, kamatis. Lalagyan natin ito mamaya. Good. Nice. Leave it here on the side. Magisa na tayo. Punayin natin yung onions. Good. Nice. So habang nagigisa tayo, i-chinchar natin na baboy. Konting asin. Lagyan natin yung bawang natin. Ibabagsak natin ngayon yung tomatoes natin. Ito yung bagong harvest tomatoes. Yan, no? Bagsak.
Ganda, pulang-pula, oh. Bagsak. That's it. Yung liquid na manggagaling sa tomato, tatanggalin niya yung mga yung mga nakadikit dito. Yan, that's flavor. Yung mga brownie na nandiyan sa ilalim, that's all flavor. Malilinis yan mamaya. Okay? Simpleng-simple. Ihandaan nyo na yung kanin at andyan na yung kanin. Malapit na to, oh. Konting asin. Up. Put in some salt and pepper. Nice. Bagsak. Beautiful. Ang ganda ng baboy, oh. Hindi natin pang asin. Nakaka-apat na ako, oh. Kaya dinamihan ko, eh. Para habang luluto ka, walang kumain. I'll put in a little water. So gusto ko lang mawala, gusto ko lang ma-scrape off ko yung browning sa bottom part. Just a little lang dyan. Para makuha yung browning na yan. All those brown things doon sa ilalim niyan. Lahat yan, flavor yan. Yan lang. Hindi, mag-evaporate na yung water na yan. So nakuha na natin yan. Mag-evaporate ng konting tubig. And then, ibabagsak natin tong hipon natin. Nice. Yan yung hipon. Once mag-orange na yan natin, mag-orange na yung hipon natin, luto na siya. Bagsak natin yung baboy, nilagyan natin yung upo. And then, give it a few minutes hanggang maluto yung upo. We're ready to serve. Yan na. Ito na yung shrimp natin. Okay? Babalik ko natin yung baboy natin. Pero bago ko ibalik yung baboy natin, iwan tayo isa. Para, sarap. So you can imagine the build-up of flavors dito. Di ba? Babagsak natin yung upo natin. Pabait ka ba? Upo. Ano ang pinaka magalang na vegetable sa buong mundo? Upo. Yan. Nice. Good. Nice. Yan. Leave it there for a while. Let it steam. Wow, yun na. So yung sa ilalim nito, yun na, oh, malambot na yan. Ikot lang natin para na sa ibabaw kanina. Yun ang mapupunta sa ilalim. Para yung may maluto ng maayos. Good. Hulog. Some salt. Konti pang pepper. Para medyo may konting kick. Konting heat, konting spice. Yeah. Almost done. Woohoo! Beautiful. Turn it off. One last mix. Good. Beauty. Okay, let's go. Serve tayo. Yun. Ganda. Love it. Yan, ang upo natin. Pabait ka ba? Upo. Nice. And here is our gisadong upo sa hipon and baboy. Ito na. Tikman natin. Sarap nito. Looks good. Looks really good. Upo. Sariwang-sariwa talaga yan. Manamis-namis. Really good. Wow. Mainit. Ang sarap. Ang sarap ito sigurado sa kanin. Ang konting kanin. Isang sarsa niya doon. No? Ganon, no? Yan yung sarsa. Tapos yung gulay.
You know what makes Gom at home fun to do? Because it gives us the privilege to go to a farm and then mag-harvest ng mga produce doon. Like today, nag-harvest kami ng upo, nag-harvest kami ng tomatoes, tapos niluto natin dito sa kitchen natin. Tapos, tapos ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Really good. Thank you so much for joining me right here in Gom at Home. Please like, share, subscribe, and press the notification bell para alam nyo kapag meron tayong video na parating. So please, do this in your own kitchen, share it with your friends, and enjoy the food with your family. This is Richard Gomez. I'll see you again next time, right here in Gom at Home. Bye.